You hit me like a vision. I wasn't expecting. But who am I to tell fate where it's supposed to go? The idea started when I spotted the advertisement of our cafe, and it showed a combination of a carrot and the mint as one plant, and the plan was ingenious. Dahil #MD kami, naisip ko, bakit hindi naman alternative medicine yung gawin namin? And apparently, the whole of the crew was very excited with this idea. Dahil gusto ko talaga yung poster ng cafe niya, so tinanong namin yung cafe owner, gusto ba niya ma-feature sa #MD, and sponsor na rin yung episode namin. Actually, nagsimula ito nung malimit sumakit ang tiyan ko. Noong mga panahon na yun, medyo masyado ako naging busy sa trabaho ko eh. Hindi na ako nakakabili ng gamot ko kasi I have no time. So, I have a friend, she recommended that I use peppermint tea leaves. And then after that, nakakabuti daw kasi sa sakit ng tiyan yun. And so, pinadala niya ako ng isang box ng tea leaves. I tried it. And then, napansin ko, hindi na ganoon kadalas ang pananakit ng tiyan ko. Nagsimula na din ako kumain ng placenta, hininto ko na rin pagpunta ko sa fast food. I also ate salads more often. Tapos nalaman ko rin tungkol sa carrots. So, yung carrots pala nakakatulong din ito sa pananakit ng tiyan, no? So, dahil dyan, naisip ko magtayo ng isang cafe. So, and then ito na ngayon. So, na nagpapromote ng traditional and alternative medicine. So, inuna namin sa show yung Yerba Buena or yung mint. Kasi siya yung nasa original top 10 herbal plants na in-approved ng DOH. Tapos, isa din ako na nahilig ako sa mint tea. Ito nga yung mint eh. Tapos, alam mo yung mint plant, meron yung choco mint, meron pa silang ano yun eh, spearmint, iba yan. Nakikita ko sa silang Cavite yung halaman, binibenta nila doon. So, I think ideal na mauna yung mint. So, masyado na kasing kilala, di ba, yung ampalaya, banana, lagundi. So, since malapit naman sa puso ko yung mint, so, I tried mint naman. So, yung mint, ginawa ko yung parang bestseller na yun ng cafe ko eh. And then, kasi ko pa, may additional pa ako, hindi ko pa rin nabibenta. Pero gusto ko kasing gawing garnish, di ba? Or, try natin, yung cake, di ba? Ang Yerba Buena ay may nilalamang mga organic compounds tulad ng menthol, menthin, menthinon, limonene, at polygonine. Ang Yerba Buena or ang Mentha cardifolia opium ay isang perennial plant na galing sa mint family. Mostly nakikita ko sa mga matataas na lugar. So, kilala rin siya sa strong aromatic flavor niya kapag naman yung bang-bango. Dito nga galing mentos eh. So, tapos, ang tsura ng dahon niya, so, mahaba, may elliptical, tapos may twisted margins din siya, if you can see. Ayun. So, tuwing tagilid na mamulaklak ito ng mga maliliit, medyo mabukok, maputi, o di kaya ay kulay ube ng mga bulak. And then, karinitan din, ginagamit siya sa mga, ginagamit dito yung dahon niya, kaya tangkay, basta everything in it actually, pwede mong gamitin. So, yun, pwede itong gamitin as siya, kaya diniduro, yung mga dahon. Ang Yerba Buena ay kilala sa paggamot ng lagnat, sakit ng ulo, sakit sa ipin, sakit sa tiyan, dysmenorrhea, sakit sa kasukasuan, at iba pang mga sugat. Ang oil extracts naman ito ay kilala sa paggamot ng cancer. Samantala, may mga research na ngayon na makakatulong ang oil extracts at iba pang mga bahagi nito para sa paggamot ng HIV. So, sa paggawa ng tsaa, first you have to dry it for about maybe 2 weeks. So, diba, from here, mag-start ka dito. So, dry it for 2 weeks. And then, actually, may naka-ready na nga akong dried mo dito. So, ito na yan. So, dudurugin mo ngayon mga dahon, kung kakano mga 2 kutsara, tapos lalagyan mo sa basong tubig. It's preferably hot. So, yun, papakulaan mo ng mga 15-20 minutes. And then, wala na yung tsaa. So, yun, mas masarap na yun ng medyo mainit pa. Tapos, pwede mo lagyan ng salt, pero sakala din yun. Sobrang bango! Feel like I'm sniffing flowers. Such a good day. Have a nice day. Take me.
natuwa naman ako sa flexibility ng carrot. Kasi from being eaten raw, sa salad, di ba? You can also use it sa soup. Tapos silipin mo rin kunwari sa machado, kaya sa chicken cream. Di ba masarap yun? Tapos hanggang sa dessert, di ba? And then, ang daming pwede mong gawin sa carrot. So, dahil kasi ito, I thought na black carrot cake and then mint tea is a perfect match. And the owner of the cafe explained to me her fascination with carrots. I began to realize just how often I see carrots in almost every food that I eat. I agree with carrots being flexible. You can have it in a form of a juice, eat it raw in a salad, cook it with your dishes, make it as a soup, or what I really look forward to are carrot cakes. Alam ko meron ding mga carrots na binibenta sa supermarket na sobrang liit, akala mo daliri ng mga kamay ko. Katapos sa episode na to ng #MD, nag-iba talaga yung tingin ko sa carrot. Okay, so yung carrot naman. So, ang carrot, scientific name ito is Daucus carota. Ito yung isang biennial annual root crop. So, marami itong klase. May early half-long, Dutch horn, meron din English horn, saka half-long landbird. Tapos meron din sa garden carrot, saka wild carrot. So, una siya na-cultivate sa Afghanistan, and then may color violet din to, tapos yellow. So, in the year about 1300, so, nakita naman sa France, Germany, tapos Netherlands na rin, color red, yellow, and then white. Tapos yung what we normally see now is yung color red, saka orange, diba na carrot. So, it was cultivated naman sa Japan ng mga around 1700s. Yeah. Tapos, kilala naman yun sa green carrots, as we see it. Meron siyang flat umbrella-shaped umbel, and then yung flower niya is yung stalk na, yung flower stalk na. Tapos may makapal at fleshy taproot ito na ang pangunahing parte ng halaman ito. Tapos yun din yung pinaka-important sa agriculture. Yun na. Carrots. Kilala ang carrot bilang isang major source ng vitamin A dahil sa beta-carotene. Pwede din siyang source ng vitamin C. Isa sa mga health benefits ng carrot ay nakakatulong ito sa indigestion, hirap sa pag-ihi, pangangati at dysmenorrhea. May nilalaman din itong mga carotenoids, anthocyanin at iba pang flavonoids. Ang pinaka-importanting component ng carrot ay ang 40 carotenes na mayroong ito. Kasama na ang alpha at beta carotene na importante bilang precursor ng vitamin A sa katawan. Ang beta carotene ay mahalaga sa pampalakas ng ating resistensya at isa rin itong antioxidant. Sa China, sinasabi na ang juice gamit ang carrot ay nakakatulong sa stomach cancer, bowel cancer, uterine cancer, at sa ulcer. Kilala ang carrot bilang antihelmintic, carminative, diuretic, at iba pang mga alternatibong paggamit sa medisina. Kapag naparami ang beta-carotene sa katawan, maaari itong magdulot ng carotinemia o di kaya ang paghihilaw ng balat. Ngunit hindi ito dapat ikabahala. Yeah, so iba-iba naman din yung paraan ng paggamit ng carrot. Kalimitan, ginagawin ito ng decoction o tsaka katulad naman sa yerba buena. So gamit ang mga buto at ugat ng carrot, at di kaya yung mga bulaklak nito. Tapos yung wild carrot, ginagamit ang kanyang ugat, buto, at saka bulaklak. Pati na rin pala dahon, parang kagawa ng siya o kaya gagawin din ito ng extract. Tapos yung garden carrot, ito yung most commonly used natin. So nakita ito sa mga palengke, supermarket. So ito, yan, din yung makikita. Tapos ginagamit din sa pagluto, o di kaya paggawa ng carrot juice. Tapos para sa akin, ginagamit ko yung garden carrot sa salad ko. At tapos hinugasan ko lang ito. Tsaka hiwain ng pahaba. So parang ito, julienne ka. So, let me taste their salad in a raw and barbaric way. Because there's no pork. It's actually tasty. I like it. It's flavorful. Iba naman yung ginawa naming approach sa #MD. Basta lahat ng casting crew namin, maraming natutunan. Tapos, yung nagkaroon nga na kami ng biruan sa set, yung tagline ng Pakeya na, I cannot live without you. Grabe. Hindi ko alam paano niya naisip yun. Yung tagline na yun. But it really caught my attention. And I just had to use it. Kasi I want the audience to understand
the meaning behind alternative medicine, that it's the healthy. Healthy living isn't just for the wealthy. Everyone should be entitled to live it. Diba? Yeah, that's true. So, masaya naman ako na binigyan ako ng opportunity ng hashtag MD na syempre i-promote ang healthy living. So, lalo na sa mga panahon ito, di ba, tag-ulan, so uso yung mga sakit. Di ba, sa panahon ngayon, bawal magkasakit, masyadong magastos, mahal ang mga gamot ngayon. So, ngunit, kailangan, meron ka naman sumukulan mo ng mga halaman, katulad mga kanina, yerba buena, carrots, you can plant it in your backyard, di ba? So, isip naman kasi tamang diet, exercise, so, healthy living. So, actually, katulad ng ginagawa ko dito sa cafe ko. I planted sa bahay. I mean, not entirely sa bahay, pero sa yard. So, may sarili akong, not plantation, pero more of like that. So, organic yun. So, hindi lang yerba buena, hindi lang carrots. Most definitely, everything in my cafe is organic. So, that's what you call the farm to table. So, yun, tulad nga sa poster ko, di ba? I can't live without you. Buena. So, yun. Hindi lang yerba buena tinutukoy ko dito, pati na rin ng mga iba pang halaman na sinangayunan ng DOH na mga halabang gamot sa alternatibong medicine. So, yun. Thank you. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day, I can't live without you. buena, abangan sa hashtag MD. Wanna feel this moment. Magandang araw! Ako po si Razin Castaño at sa bagong episode ng hashtag MD, ang